Please. I need my lawyer to be there. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the question. So, I would like my lawyer to be there. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyer to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, I'll do it also. Kasi ano sa... Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. Talagang pinipilit po siyang palabasin dyan. Dyan po nagsimula ang lahat. Mga kareaksyon. Tama po ba ang ginagawa ng kampo ni Tambaluslos dito? Di ba ano na siya, na-detain na contempt? 10 days ba yan? Ba't kailangan siyang ilipa doon sa Women's Correctional? Meron bang ano yan? Meron bang charge? Meron bang tinatawag natin? Criminal ba yan? Hindi naman. Nagkamali lang sa pagsagot na hindi nagustuhan ni ni Castro. Oo, si Castro, yung may bulubunduking pag-iisip. Before we can effect this, ma'am. I need my lawyer. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Okay. This is not that. Wala akong issue about Kasi tinatawag nila. that. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room Hindi now. sila mabibili. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa amin kung Walang problema. Leave the room now. Yung ina daw ay... I just want my lawyers to be present. Ina. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform. O, di ba? O, Walang decision-making skills. talagang malupit po. Hindi po nila alam kung paano nila palabasin sa House of the Representatives si Madam Inday Sara. At gumawa po sila ng eksena sa kalagitnaan po ng ating gabi. Mantakin mo ninyo yan. Baka nag-aalboroto na si Tambaluslos. Hoy, Tambaluslos, kahit pasang 1 million years pa dumating sa'yo, hindi ka magiging Pangulo. Ha? Hindi namin kailangan ng katulad mong Pangulo. Alam mo lang gawin na mamigay ng ayuda. Ha? Nangangarap ka, boy. Hindi ka kailangan dyan sa House of the Representatives. Hindi ka nga mananalo ngayon kay Nene eh. Oh, hindi ka mananalo sa First District of Leyte. Oh, tingnan mo ang panggigipit mo at pangabuso sa mga tao. Ha? Tambi, manahimik ka na, boy. Sama-sama po tayo dito sa channel na ito. Subscribe po. The room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Please just leave the room now. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. For the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Order. Nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Hindi rin natin masisi itong mga to kasi napag-utusan lang. May pamilya ang mga yan gustong magtrabaho ng mga yan. Napag-utusan lang. Kaya lang, kung sino man na may kagagawan nito, ha? Yung may kagagawan nito, wala po yung sentido komon. Nagsasakripisyo na dito ang mga tao. Si Vice Presidente nandyan na yan, hindi niya iniwanan ng kanyang tauhan. Ngayon, gumagawa na naman ng eksena para lang umalis dyan sa House of the Representative. Di ba pangarap niyong pumunta siya sa House of the Representative? Bakit ngayon nandyan siya? Natatakot kayo? Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President,
Vice President, I mean, for the years 2022, 2023, O yan na po, dyan na po nagkaroon siya ng panic attack, no? Ngayon, yung mga tao na to, hindi nila tinulungan, meron palang ambulansya dyan. Ang nangyari po ngayon, nagpanik na nagpanik. Yung tao, hindi na makausap na maayos. Nagbabomit, oh. Ayun, no, nakikita po natin siya dyan, no? Nakikita po natin siya na nilabas nga siya dyan sa kanyang kwarto, mga kareaksyon. At ngayon po, ayan po, nakikita po ninyo, pandakin po ninyo, hindi po nila sinabi na merong ambulansya sa labas at humingi po ng tulong itong ating Vice Presidente. Hindi po sila gumagalaw. Ngayon, ayan po, napilitan po ang kanyang mga security na sila po ang magbuhat, no? Ayan po si Atty. Zulaika. Panic attack po yan eh. Naintindihan nyo yan, Quadcom. Kung hindi nyo naintindihan, hindi nyo understand. Ganun yun. Nasaan ang puso ninyo? At ayot sa kabalong-balunan, wala na ba? Wala nang natitira pati konsensya. Grabe naman kayo, tambalustos. Tingnan mo yung mga kababayan, masaya ka ba niyan? Marcos Jr. Mo, no? Ngayon, dito naman po sa video na ito, kaganapan, ngayon lang. Ngayon lang to. Nakaka-shock lahat ang nangyayari, no? Ito. Sa punto pong yan, kukunin po siya dyan sa may St. Luke at gusto raw dalhin doon sa Veterans Memorial Center. Baka sabihin ng mga vlogger na lugaw dyan, yung mga lugaw vlogger na bayaran, baka sabihin la acting to ha. Walang acting na ganyan, parehong lawyer yan, oy. Considering that as requested, Attorney Zulaika Lopez has been established as a teacher and creates the you are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center. Ma'am, si VP, si NK Manager, may text tayo galing kay Mr. Elvin Luna. Ma'am, sabi ni Mr. Elvin Luna, tapos na yun. To General Victoria from Israel, Victoria, as for Attorney Zulaika Lopez, the Veterans Memorial Center. Dear General Torres, as President of your fund, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House Director's directive to transfer. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the unfettered access of her personal physician during her confinement. The attorney will also be accorded full disciplinary rights of the following people: Dr. Nagosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Pacheco. Please be advised that all protocol safety guidelines should be followed so that hospital policies or station. Secretarian for safety needed to fly time. Talagang malupit po itong si Torre, no? Oo, di ba? Kapag merong ina-aresto na high profile, ay si Torre ang gagamitin. Dito, maraming witness. Dito naman mo, sasakay ka naman mo sa sasakyan ni DP. Ma'am, sasakay po kayo. Sasakay po kayo sa sasakyan ni DP. Kasama niyo po si DP sa sasakyan. Will be transport kayo to Veterans Memorial Center. Hindi ka naman iniwanan ni DP. Sure, we are going to yes, promise. Diyan naman si DP. They are just in one car.
Yan po ang lahat ng po yan. Ako po medyo na ano po ako dito. Lahat po ng mga ginagawa nilang yan para lamang sa kapangyarihan at sa pera. Kaya po nilang gawin sa kapwa nila yung ganyan. Kaya nilang gawin hanggang sa, alam niyo na, kumitil ng buhay. Para lamang sa kapangyarihan at sa pera. Mantakin po ninyo yan. Hindi yung kapakanan ng taong bayan ang kanilang isipin. Dito kami sa likod mo, ma'am. Huwag kang palala. Atras muna, atras. Atras. Diba atras tayo, maunag sa personal. Abutin mo yung ano. Abutin mo yung So technically po, nailipat na po siya dyan sa may Veterans Memorial Center. Nakita po ninyo yung mga ka-reaction. Yung mga ganong galawan ng administrasyong ito. Tsaka yung pamumuno ni Tambaluslos. Yung tao, wala naman talagang ginawang kasalanan. Hindi lang nagustuhan ng tono ng pananalita. O sabihin na natin na nagpadala siya ng sulat sa COA dahil nga hindi pa tapos yung tinatawag nilang audit. 6 months po inaayos yun. Ngayon, yung naghihila na nila yung mga papel, kahit na yung mga papeles na yun, alam naman nila na talagang hindi pa talaga tapos. Marami pang katanungan ng Commission on Audit. At sa napag-alaman natin, ang opisina lang ni Madam Inday Sara ang na-audit. Dito naman mga ka-reaction, pakinggan natin, merong mensahe dito ang BP Sara na talagang nagkaroon ako ng palaisipan Nagkaroon ng palaisipan sa akin mga ka-reaction, pakinggan po natin Di ho ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang nandun po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kalala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon Kaya, walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide. Ang tanong po, ang sabi nung nag-interview, naniniwala po ba kayo na hostage taking? Ang sagot po ni Madam Inday Sara, attempted homicide. Lawyer kasi to, lawyer. Lawyer to Tambaluslos, lawyer ka rin, di ba?
Ang pagkakaiba nyo lang, lahat ng utak mo na pong sa tiyatyan mo. Ang hirap po kasi, no, kahit na gano'ng kakayaman, kahit gano'ng ka-impluensya, kung walang respeto sa iyo ang taong bayan, wala kang magagawa. Hindi mo sila mabibili. Ang respeto kasi, yan ay dapat mong yan, pagtagumpayan at makamit. Diba? Hindi pwede mong daan sa bulsa ang respeto. Because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang kin-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga... Narinig po niyan, king ina. Yung ina daw ay king. So, king ina. King ina kayong lahat. Sabi ni Madam Inday Sara, ha? BBM, Lisa, tsaka si Romualdez, king ina daw kayong lahat, sabi ni Madam Inday Sara, mga king ina nyo. Congressman. Yes, ma'am. Not there are for other ADP personnel that are being such as summoned by the Committee on Video. King na king ang mga ina nyo. Mga king ina. How are you looking? Ano pa nga nakikita nila si Atty. Zubeda na pinatrato ng ganito? Hindi malayo na hindi na rin ang trato sa Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Anong kapangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua, magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano, wala ebidensya. Eh, last year pa yan eh. Diba, pag final nila last year, wala eh. Hindi nagamit nila yung COA. Humingi hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this, all because gusto ni Martin Romualdez mag-president, hindi siya makontrol ng presidente natin, na hindi marunong mag-desisyon, walang decision-making skills at all. Zero. O narinig mo yung tambalos-los, isa kang zero. King na king, inang ina yan. Hoy, tambalos-los, huwag ka nang mangarap, boy. Wala kang future pagiging president, sinabi ni Madam Inday Sara yan, ha. We are wasting time as a country. Narinig niyo yun? Mga kareaksyon, narinig niyo yun? We are wasting time as a country. Let us unite. Ha 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 ha. On what we need to do. Kawawa na tayo.
Teka lang. Duterte! 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 Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring. Ulitin po natin. We are wasting time daw. O mga kareason, mga kababayan, let us unite now. We are wasting time. Duterte! 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 Be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos, and we are wasting time. Yes, ano tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? I don't know. Diba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Yung hearing kanina. Ay, nung last hearing. Na tinanong si COA. COA! Ano ba apelido nun? I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Ngayon, alas na lang, what will happen to Pini Lopez po? Ano mangyari dapat po sa issue? So napanood po natin dyan at mag-react lang po tayo ng konti. Na talaga itong mga Quadcom na to, hindi raw nila gusto ang kanilang ginagawa. Chihuahua! Woy, boy! Anong nangyayari sa'yo ngayon? Pinagtutulong-tulungan ka na rin ng mga Quadcom na kasama mo dahil nasilat ka na. Sinabi mo raw kayo kay Pulong na sundalo ka lang, sundalong kanin na lamig. Si Chihuahua ay kawawa. Nasilat na si Chihuahua. Pakitawag nga si Yorme. Pakitawag si Yorme, Yorme, batukan mo nga itong Chihuahua na to. Pinasilat niya ang Quadcom. Ayaw daw nila ang ginagawa nila. Ay, hindi raw, labag daw sa kalooban nila ang ginagawa ng paninira sa ating VP Sara Duterte. Pero patuloy naman sila sa kanilang mga kalokohan. Kada mangarap itong si Tambaloslos na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, nakakahiya ang ginawa niya doon sa heavy luggage, kahiya ka sa Amerika. Meron bang nire-respeto ka ba ng Amerika? Pag nakikita ka nila, nakakakita sila ng extortionist.
Tama ba yun, extortionist? Pakitanggal nga sa record yung extortionist in aid of the legislation. Hindi po siya yung extortionist. Ano siya? Ang tawag doon na fixer, ganoon. Wala stick tong tambalos-los na to, Aanin mo lahat ng pera tambalos-los. Dadalin mo ba yan sa ukay? Habang ang mga tao doon sa Tacloban, tsaka doon sa Leyte, ay nagtsatsaga sila sa isang mabawong palengke at sa napakaruming kalsada at mga talamak ang kahirapan. Diyan sa may First District of Leyte, ikaw naman lumalaki yung tiyan, lumalaki yung bank account, anong gagawin mo dyan habang nakikita mo yung tao naghihirap, masaya ka ganoon? Doon daw sa Malacanang sa oras na ito ay may nanginginig na natuhod. Kinausap yata yung Chief of Staff. Ano ba yung Chief of Staff ba yun? Yung Armed Forces Chief of Staff ba yun? Kinausap daw na dapat mag-release siya ng statement na kumalma ang taong bayan. Lahat yata ang mga nasa Malacanang ngayon ay naduduwag na. Wala sinubukan nyo ang taong bayan Ginalit nyo Ginipit nyo ang isang agila Dapat kung ang ginawa ninyo maglingkod, magbigay ng public service sa taong bayan, sige, given na yun, punuin nyo yung mga pulsa nyo. Pero sana naman, in a decent way, makapagbigay kayo ng serbisyo sa taong bayan, di ba? Huwag yung puro ganyan. Wala kayong inatupag dyan sa Kongreso, sa Senado, o sa mga ahensya ng gobyerno, kundi maghanap ng butas dito sa ating VP Sara Duterte na ang nais lang lamang niya ay magtrabaho, di ba? Kaya magkaisa na po tayo. Duterte! 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 Syukuran po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Sama-sama po tayo dito sa channel na ito. Subscribe po kayo.
Pag ang kutis ay alaga, Kitang-kita ang ganda. Silka Papaya Soap para sa kutis alaganda. Yes, easy like that. Pag ang kutis ay alaga, Kitang-kita ang ganda. Silka Papaya Soap para sa kutis alaganda. Yes, easy like that. Pag ang kutis ay alaga, Kitang-kita ang ganda. Silka Papaya Soap para sa kutis alaganda.